Ito yung isa sa mga nag-viral na mga nangbabasa na mga dumadaan na papasok sa trabaho at mga naghahanap buhay na hindi na inisip ang kapakanan ng iba para lang sa kanyang kaligayahan. Ngayon, binawian siya ng mga tao. Ang ginawa sa kanya, nag-order ng kung ano-anong pagkain, gamit, at ang inilagay na address doon sa kanyang bahay. Pero hindi pa bayad. Sino mas taran? Kayo na may merwisyo. Ino-order nyo yung Grab dito, pinakapangalan nyo sa akin. Boss, kanina yan, boss. Kanina yan. Okay, Lixter. Extra cash. Tapos yan, yung mga naperwisyo nila, yung mga in-order nila, Yung literal na permission, yung sabihin. yan, magkakaibang rider yung mga nagpupuntaan sa kanila. Meron pa mga materialis ng bahay at kung ano-anong pagkain. Tapos hindi pa bayad. Hindi lang kwenta. Wala yan, boss. Scam yan. Aray ko. Hagising lang. Meron talagang mga tao ang gusto lang nila yung makakapagpasaya sa sarili nila. Hindi na nila iniisip kung ano magiging kahinatnan nito. At hindi na rin nila iniisip kung sila ba ay nakakaabala na sa iba o hindi. The way of a fool is right in his own eyes. Yan ang mangmang. Ang tingin niya sa kanyang mga ginagawa ay okay lang ito. Kahit na marami na ang napeperwisyo. Kaya marami sa ginagawa ng mga mangmang ay nakakasakit na sa mga kapwa. Pero sa kanila ay kasiyahan lang ito. Kaya kung sasabihin yung okay lang yan kasi minsan lang naman nagkakamali kayo. Titignan nyo muna yung mga kapwa o mga tao sa paligid nyo kung okay pa ba sa kanila yung mga pinaggagawa nyo. Dahil may mga nasiraan na ng cellphone, ng laptop, nagasgas ang sasakyan, hindi nakapasok ng maayos sa trabaho dahil basang-basa na. Yung mga taong gustong maghanap buhay ng maayos, pinerwisyo nyo pa dahil lang sa sarili nyong kaligayahan. Dahil hindi sa lahat ng tao ay okay yung mga trip-trip nyo. Kung kayo ay tuwang-tuwa dyan, marami ring naiinis at naistorbo at naabala sa mga pinaggagawa nyo. Kaya yan ang sinasabi ng Bible sa mga taong mangmang. Ang iniisip lang niyan yung sarili niyang kaligayahan. Hindi na niyan iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang kapwa. At hindi na rin niyan nakikita kung siya ba ay nakakaperwisyo na. Tapos bigla mong sasabihin ang nakakaperwisyo yung mga umorder ng pagkain at ng kung ano-ano pang mga gamit at dineliver dyan sa bahay nyo. Ganyan ang tao, ipapasa niya ng kamalian niya sa iba para lang pagtakpan ng kanyang sarili upang mabaling yung atensyon doon sa mga umorder at mawala sa kanya. Di ba't ganyan din yung nangyari kila Adam at Eve? Nung tinanong ng Diyos si Adam, ang tinuturo niya si Abe. Nung si Eve naman ang tinanong, ang tinuturo niya ay yung ahas. Kaya malinaw din ng Bible dito kung bakit nangyari yan. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano ang tinatanim mo, ay siya rin mong aanihin. Kung puro kalokohan ang itinatanim mo sa iyong buhay, yan din ang aanihin mo. Doon naman sa mga umorder at nakaperwisyo din sa mga grab rider at sa mga nagnenegosyo ng maayos. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan, baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Kung papatol ka sa mangmang ng naaayon sa kanyang kamangmangan, magagaya ka talaga sa kanya. Dahil malaki ring halaga yung mga in-order nyo na hindi pa bayad. Piling nyo makakaganti kayo dun sa tao na nambabasa dahil lang sa ginawa nyo, pero isa na rin kayo sa nakaperwisyo sa mga naghahanap buhay ng maayos. Kaya hindi mo talaga pwede gantihan ng masama ang masama na, dahil magiging pareho na lang din kayo ng kaisipan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, mag-ingat tayo sa ating mga kinikilos at sinasabi. Dahil baka hindi natin napapansin ay nagiging isa na rin tayo sa kanila. Maraming salamat po and God bless you all.